Okay, maraming pong salamat. Thank you for coming sa gabing ito. Nawa ang salita ng Diyos ay patuloy na manahan sa ating mga puso. So yung ating pong pag-aaral last Thursday regarding do sa fellowship na we need to connect to one another. And let me read muli yung ating text sa pagkataong ito. Sabi po sa Nehemiah chapter 9 verses 1 to 3. Now in the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting and with sackcloths and earth upon them. In verse 2, and the seed of Israel separated themselves from all strangers and stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. Verse 3, and they stood up in their place and read in the book of the law of the Lord their God, 1/4 part of the day, and another 4th part they confess and worship the Lord their God. So yan po yung ginawa po nila on the 24th day of the month of Tisri, the 7th month. Now, I'm just wondering dito sa ating pag-aaral, yung pag-humble nila, yung kanilang fasting, kung ating pong mabasahin yung Leviticus 23, it should be on the 10th day of Tisri, but somehow, nagkakala ako bakit ito ginawa nila ng 24th day, I do not know kung some of you or one of you alam yung reason behind, but ito po yung tinatawag na pag-humble oneself through fasting. At alam natin na yung 10th day ng Tisri, ito po yung feast na kung saan they humble themselves, yung Day of Atonement. Day of Atonement is a day of feasting. And ito po yung returning to God. So kaya dito atin po makikita sa verse 1, sabi dito, the children of Israel were assembled with fasting and sackcloth, and there were dirt on them. At sabi sa verse 2, they confessed their sins and the iniquity of their fathers, o yung kanilang ancestors. So yung ating pong subject dito is yung fasting. At yung nagdi-describe po dito sa fasting ay ating po matatagpuan sa Isaiah chapter 58. Ito po yun. Ito po yung subject ng fasting sa Isaiah 58. So I'll be reading sa Tagalog, na kung saan mamaya po we will be praying all together, confessing our sins and the iniquities of our fathers or our ancestors. Gagawin po natin yan mamaya. Hindi ko na siya babasahin ng but I will jump sa verse 3, sa verse 3 atin pong makikita dito, yung tinatawag na wrong motive of doing it, sabi dito, we fasted and you do not see. Sabi dito, ano't kami ay nagag-ayuno, sabi nila, at hindi mo nakikita. So yan po na kung saan yung ay sinabi ni Jesus, na kung saan yung tinatawag na pagpapakita externally, na nagsusuot ng damit na something na nagpapahiwatig na siya in fasting, kasi of course nagbibigay ng parang yung impression na you are a holy person. So ayan po na kung saan karoon ng tinatawag na wrong motive, yung hindi maganda yung nasa loob, ginagawa ito para ipakita lang. Ayan, ano pa? Sabi po dito, we humbled ourselves and you take no notice. Ayan. Ano pa? Aming pinagdadalamhati ang aming kaluluwa at hindi mo napapansin.
So ito something na mapansin. So kaya dito na kung saan yung kapwa mo na nakikita yung ginagawa o napapansin ang iyong pagpagayo, no? Kaya yun po yung problem na mali yung motive, pinakikita to externally in the outside. Sabi nga doon, you find your desire. Yan po yun na sabi nga doon, yung iyong kalayawan. Sabi dito, narito sa kaarawan ng iyong pag-aayuno ay masusumpungan ninyo ang inyong sariling kalayawan. Ibig sabihin, ginagawa mo ito, ibig sabihin, hindi ka talaga nagpapasakop. Yung sarili mo pa rin ang gusto mo o yung agenda mo pa rin ang iyong ginagawa. So, yan po yung tinatawag na wrong motive sa fasting. At saka yung pang-apat po, yung exacting on all your laborers. Ibig sabihin, yung pagpapahirap sa mga manggagawa. At sabi dito, at inyong hinihingi ang lahat ng ninyong gawa. So, meron pong apat na maling bagay. Sinasabi po sa verse 3 dito, patungkol sa pag-aayuno. Ito hindi pagpapakita, hindi ito para mapansin, hindi rin ito yung agenda mo o sariling kalayawan, at hindi rin ito yung pagpapahirap sa mga manggagawa. So, doon sa verse 4 po tayo, you pass for strife and debate. Ayan po. Ito po yung sa verse 4, narito kayo'y nangag-ayuno para sa pakikipagkaalit. Ayan po. Ibig sabihin, kasi ang isang nagpa-fast, of course, nagugutom siya. So, ang tendency kasi, yung tiyan nakakonect sa head. Ibig sabihin, pag gutom ka, mainit ang ulo. Ito po yung problem, no? Na kung saan, ibig sabihin, you operate sa yung senses. At ito po yung isang delikado. Sa Saudi Arabia, tuwing month ng Ramadan, napakadelikado pag bibiyahe ka sa kalsada ng mga alas 3, alas 4 kasi yung mga tao mabibilis mag-drive. Ibig sabihin, nagmamadaling umuwi. Ayan po. Yan po yung bagay, no? Dahil kasi gutom na. At yung tawag nilang afternoon prayer, 3 o'clock magpipray. Then magbubukas yung mga tindahan, alas 4. Pipila na yung mga tao para bumili ng kanilang pang-breakfast. No? At yun din, kumisan sa pila, kumbaga sa kanila, nagkakagalitan kung sino yung mga nauna o yung ganon. So ito po yung isang bagay, no, yung tinatawag na epekto nito na pagwala sa yung talagang sa puso, yung paggawa nito, no, yung pakikipagkalit at pakikipagtalo. In fact, mayroon pa ako nabasa no sa Arab News, no, na nagkaroon ng pagtatalo, yung isa pinukpok, masama pagkakapukpok, tinamaan sa ulo, then namatay pa. So dahil kasi yun nga, naapekto ng tinatawag na ng gutom. At sabi dito, at upang manakit ng suntok ng kasamaan. So yan po yung bagay na point, no, na kung saan yung tinatawag na evil, no, hindi na overcome. At yung nga dahil sa mali yung kanilang motibo. Sabi pa dito, to strike with the piece of wickedness, yung panununtok, no, and to be heard on high. Ayan po, sa verse 4. Hindi kayo nangag-ayuno sa araw na ito upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas. Na kung saan ito rin yung tinatawag na maling motive, no, na nag-ayuno ka para mapakinggan ka sa itaas. Though God hears you kung tama po yung motive. So sabi sa verse 5, fasting is to humble oneself, no? Yan po.
Sabi ng Panginoon, "Iyan baga ang ayuno na aking pinili, ang araw na pagdadamhatiin ng tao ang kaniyang kaluluwa." Totoo po 'yun na yung pagdadalamhati ng tao sa kanyang kaluluwa, yan po yung fasting, no? Basically ito po 'yun, no? Yung pangalawa dito, ang iyo ko ang kaniyang ulo na parang yantok, yung pag-humble at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Iyon bang tatawagin ito na ayuno at kalugod-lugod sa araw ng Panginoon? So ito po yung sinabi niya sa verse 5. Alam natin na externally ito po yung ginagawa sa panlabas. Pero alam po natin ang fasting is hindi po sa panlabas lamang. Ang pinaka-importante po yung nasa panloob. Kaya nga sa verse 6, ito po yung sinabi ng Panginoon, hindi baga ito ang ayuno na aking pinili. Ito po. Ito yung tinatawag na doing it on the right motive. Yung maganda po ang tama po yung motibo. Sabi ganun, to loose the bands of wickedness. Yan po yung unang-una. Pangalawa, to undo the heavy burdens. Pangatlo, to let the oppressed go free. At pang-apat, to break every yoke. Sabi po dito, hindi baga ito ang ayuno na aking pinili na kalagin ang mga tali ng kasamaan. Yung kasamaan, natatali ang isang tao. No, maaring siguro yung love of money, o maaring siguro yung envy, o maaring siguro yung unforgiveness. Ito something na siya ay natatali. So kaya nag-aayuno para mawala yung pagkakatali, para makalagan, makalag yung pagkakatali sa tali ng kasamaan. Pangalawa po, sabi dito na pag-anihin ang mga pag-aanin ang mga pasan. Isibihin, pag merong dinadalang bigat, no, kailangan mag-ayuno para yung bigat na yon, no, mapagaan, maibsan yung pasan. So yan po yung pangalawa. At pangatlo, pagiging layain ang napipighati. So kung meron mang tinatawag na kapighatian, magkaroon ito ng kalayaan. So saan ka napipighati? So kinakailangan mag-ayuno para ikaw ay lumaya. At ang iyong alisin ang lahat na atang. So yan po yun, no? Alisin lahat ang atang. At alam po natin, ito po yung tinatawag na bagay na pag nag-ayuno po, yung natatali o nakukulong o merong kabigatan o merong pasan-pasan, kailangan po mag-ayuno upang yung mga nakakulong, makawala yung nakatali, matanggal yung tali, yung mga pinapasan, maalis yung mga pasan-pasan, yung mga dadalahin, maibsan yung kanilang mga dadalahin. So ito po yung bagay na kung saan pag ang isang tao nga tama yung kanyang motivation, isibihin, it gives the person the freedom. Nakakaroon siya ng tinatawag na kagaangan, kalayaan. At alam po natin, pag isang tao ay nagkaroon ng kalayaan, nasusunod doon ay yung kagalakan. So ayan po, no. So sabi pa dito, ito po yung tinatawag na dapat, as you say, makita o yung tinatawag na epekto ng pag-aayuno, no, sa isang gumagana ito na merong tamang motibo. Sa verse 7 po, let me read first sa English, no. To divide your bread with the hungry, bring the poor who are outcast into your house, to cover him when you see the naked, and not to hide yourself from your own flesh. Ito po, no, sabi sa verse 7, hindi baga ang magbabahagi ng iyong tinapay sa gutom
So, ibihin yung pagkain mo, hindi lang sa'yo, kung hindi you look sa yung kapwa, at kung meron kang nakikita na meron pangangailangan, ito ay binibigyan mo o pinipiraso mo. No? So, hindi yung time ng pandemic, especially, no, na kung saan may mga restrictions, no, so part yun, but yung sabihin, ikaw mismo na nag-ayuno, alam mo na hindi mo siya sasuluhin, but you gave part to them. At yun po yung, I should say, generosity, no, nabukas ang iyong palad upang magbahagi kung ano yung natatanggap. Yan po yun. Then, pangalawa, dalhin mo sa iyong bahay ang duka na walang tuluyan. So, ito yung tinatawag na hospitality, na bukas ang iyong tahanan. No? Pag merong mga crisis at merong, kumbaga sa space sa iyong bahay, maluwag mo silang tatanggapin. So, yan po yun, hospitality. At ano pa, pagka nakakakita ka ng hubad na iyong bihisan, ito po yung mga kulang sa damit o dapat bigyan ng damit at sila'y bihisan, no? This is a part of, I call it compassion, na kung saan yung mga hubad ay binibigyan ng damit o yung kasuotan para hindi sila ma-expose. Yan po. At sabi pa dito, pang-apat, no, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Actually, ito yung yung pagtatago during the time na kailangan ka ng iyong mga kamag-anak. Dahil ayaw mong tumulong, kaya ikaw yung nagtatago. So yun po yun. Hindi maganda po yun. Sabing ganon, ibig sabihin, handa kang tumulong sa iyong kamag-anak. Ayan po, na bukas ang iyong kalooban upang tulungan sila. So yan po yung tinatawag na epekto. Isipin yung dapat mag-manifest na panglabas sa tunay na nag-aayuno, no? Na kung saan nagbabahagi ng tinapay sa mga gutom, pinatutuloy yung duka sa kanyang tahanan, at yung mga hubad ay binibigyan ng damit, at yung kanyang kamag-anak ay tinutulungan. Ayan po. Ngayon, kung tama po yung tinatawag na motive, maganda po yung intention, at ito yung nangyayari sa isang mananampalataya na talagang nagpapakumbaba sa Panginoon sa kanyang ginawa, ito po yung reward ng pagpapasting, no? Sabing ganon, kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga. So yan po mararanasan ng isang nag-ayuno, na kung saan sa kanyang ginawa, sabing ganon, na sisikat ang iyong liwanag na parang umaga. Ayan po, yan ang unang-una. Pangalawa, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw. Ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw. Ito po yung naranasan ko, no? Kung saan merong tumubong bukol sa akin. I do not know kung paano nangyari yon. Then I humbled myself in fasting. Then after that, after 2 days, no, hiningi ko yung healing. Then God gave me the healing sa sibihin doon sa bukol na yun, no, at nawala na. And it disappear. So, yan po yun, no, na kung saan God hears our prayer, no, during the time na tayo ay nagpakumbaba at tayo ay humingi ng kagalingan sa Kanya. At sabi dito nga, ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw. Yan po yung sinabi sa verse 8, yung mga tinatawag na rewards sa fasting. Ano pa? At ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo. Ayan po. Isibihin yung tinatawag na composure, no, na alam natin, kaya ka nagpa-fast, ibig sabihin yung control ng tinatawag na flesh, na ang iyong kaluluwa
ay magkaroon ng tinatawag na discipline, and it will be subject unto your spirit. Kaya nga ito yon, no? Ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo, yung righteousness, na kung saan yung pagsasalita nagiging malumanay, hindi kagad nag-iinit ang ulo, o parang gano'n, no? So merong tinatawag na bagay na dinadagdag ang Diyos sa atin. At sabi pa dito, ang kalwatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Ayan. Ang kalwatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod, no? Na kung saan the glory of God will be your rear guard. Ayan po. Na kung saan alam po natin, no, na sa ating paglakad sa Panginoon, no, sabi ko nga, dapat isibihin yung glory. Itong glory na to, no, when Moses was with God for 40 days, no, sabing ganon, yung mukha niya nagbago, nagkaroon ng change, at yung bumaba nga siya sa bayan ng Diyos, hindi nga nila matingnan si Moses because yung kanyang face is so much of yung glory, no. And I believe, ibig sabihin, the same thing, I should say, probably yung tinatawag na glimpse nito, we can experience it, no, na kung saan the glory of God is there, no, na nakakuha sa ating buhay at hindi nakakakilos yung gawa ng laman, kundi the Spirit of God ay gumagawa. So ito po yung bagay na kung saan pag ito po yung ating ginawa with the right motive, tama po yung ating intention, hindi po tayo napilitan lang, kundi kusang loob. Kasi nga yung pagpapasting is simply we are saying that we are returning to the Lord, and we are simply saying that we are humbling ourselves before Him, and that we are repenting. Kasi nga yung tinatawag na repentance, hindi lang isa yan na nung tayo tumanggap sa ating Panginoon. Hindi lang po isa yan. Hindi lang po isang beses yan, kundi it is part na kung saan kung mali yung ating tinatawag na mindset, then we need to repent. Kailangan tayong tinatawag na magbalik loob doon sa katwiran ng Diyos o sa sinasabi ng salita ng Diyos. So yun bali. Kaya dito, no, is very important yung tinatawag na return and repentance. At ito yung nangyayari whenever we express our fasting, na kung saan ito yung expression ng ating pag-humble sa ating Panginoon. So, yan po, they fasted. Sila ay nag-ayuno at lumapit sila sa Panginoon. Kasi yung pag-aayuno, pag naging parang routine na, katulad yung sa Muslim nga na every 9th month, they call it yung Ramadan, yung month ng Ramadan, no? Whether you like it or not, you have to go doon sa tinatawag na tradition. At sometimes, no, hindi na nila ginagawa to with all their heart. No, maaaring sabihin, hindi, kumbaga so, napagod na siguro sila. When I was first observe ito, na experience ko ito sa yung mga kasama ko sa trabaho, talagang they really lose their weight. Talagang nag-reduce talaga sila. No, makita mo talaga yung epekto nito. But later on, parang hindi na rin ko parang it looks like parang ordinary ko na rin yun nga. Supposed to be dapat yung nagpa-pass, lalo silang bumabait yan po, yun ang tamang epekto sa isang tao, no? Hindi nandadaya, hindi nagsisinungaling o hindi sinungaling o yung hindi nagpapalusot, yung ganon. So isipin, nababago yung buhay niya, yung kanyang pananaw. So yun po yun, yung katwiran ang ginagawa, yung katwiran na sinasabi sa salita ng Diyos ang ginagawa. Of course, alam natin na kaya nga mayroong mga tinatawag na temptation dito, no, na kung saan ang mahirap nga is yung pag-enter nito at saka yung pag-exit.
no, na kung saan pag nagagawa natin siya, sometimes ito yung nagiging kwa natin na holy ako o ang galing ko. Kasi not everyone can do it, no. At yung for us na through yung fasting, we continually give ourselves to the Lord, know that we can hear His voice and that the Spirit of God will lead us and guide us sa ating mga pinapanalangin at makatanggap tayo ng sagot sa ating panalangin. So yan po, no. Dito ating po makikita, no, sa kanilang pag-ayon, sabi po dito, no, sa verse 2, they confess their sins and the iniquities of their fathers o yung kanilang ancestors. So kinakailangan po natin, ibig sabihin, doon sa ating pag-ayo, no, of course, marami tayong kumbaga sa mga specific na dapat sabihin sa Panginoon at for us to be set free, o kung meron mang anything na yoke or bondage or burden na dapat sabihin sa Panginoon. At yung coming to God, confessing the iniquities of our fathers. So, I am very much aware do sa tinatawag nating generational sin. Na itong generational sin na ito, no, na nakita ko sa aking family, like yung immorality o yung tinatawag na sexual sin, yung fornication. Kasi yung lolo ko, tinanan yung lola ko. Yung father ko, tinanan yung nanay ko. Yung kapatid ko, tinanan ng bayaw ko. Kaya nakita ko yung pamangkin ko, tinanan din ng kanyang asawa. So, it goes on cycle. So, kaya this thing, kinakailangan ma-break. So, hindi ko alam. Kasi hindi lang generational sin, pati yung mga high blood o yung mga alta pressure o whatever na pati yung sakit na mamana din, no. So yun ang isang bagay, no, na it goes on cycle in our generation, or siguro yung pangungutang, utang dito, utang doon, it goes sa generation. So these are the things na dapat ma-break, na dapat ilapit sa Panginoon. Kaya nga yung iniquity, ayan po, no, na kung saan yan ang ibibisit ng God. Sabi niya ganon, I will visit your iniquity even up to the 4th generation. Yung idolatry na yan, no. So binibisit ng God yan, at we pray na ma-break itong iniquity na to sa ating tinatawag na ancestors, do sa ating mga pinsan, so sa mga mga kamag-anak na ating pong nakikita. So hindi ko po alam sa bawat isa po sa atin, how do you see? Kasi I believe, ibig sabihin sa family natin o sa mga pinsan natin, ano yung ating nakikita mga sin na it goes from generation to generation, no, nagsasalin-salin. So ipag-pray po natin yon, God na gumawa kumilos upang ito ay ma-break, maputol siya at magkaroon ng tinatawag na release. Okay? So, bali, ngayon po, we will go po sa ating prayer, no? Sa ating panalangin. So, we will pray. Ibig sabihin doon sa ating mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, we will mention them by names. Yung ating kung ating mga magulang, hindi pa saved, ipag-pray po natin, mention by names. Yung ating mga pamangkin, yung hindi pa mga saved, let us mention them by name. Yung ating mga pinsan, yung malapit sa atin, yan po yun, no. We will simply focus do sa ating family, sa ating clan, at sa ating tribe, if you will, no. Regarding doon sa kanila na kung saan we will pray for them. At yung bali, ito po yung first thing natin gagawin. But next week, if God willing na tayo po ay magsama-sama uli,
we will be praying about yung ating ministry naman, yung ating church, yung ating community, no? And also the nation. So ito ngayon is about the family. Yung ating family, yung ating clan, yung ating tribe, no? Pertaining sa ating tinatawag na immediate, no? Immediate loved ones. So kaya ipapag-pray natin po sila. Tayong lahat po ay mananalangin. Sama-sama po tayong manalangin. Sabay-sabay po tayong manalangin. So we will have the concert prayer, no? Then pagkatapos nun, then I will end up in prayer. Okay?